Ayan, magandang araw ulit sa lahat, no? So, ito, kita-kita na naman tayo. So, usapang ilaw na naman ulit. No, guys, ito kasi is yung ilaw natin dito is ano na guys, parang may dilaw na. At saka lagi na akong ngayon, biyahe sa gabi, kaya kailangan ko na rin palitan talaga. Kasi yung tint natin na nilagay dito is maayos naman, pero parang kulang na talaga pag yung long distance, no? So alagang-alaga ko yung ilaw na to, kaya hanggang ngayon ganitong matanda na tong sasakyan na to. So pa rin, nanatili pa ring maliwanag yung kanyang headlight, no? So ayaw ko sanang palitan, pero pag talagang panay na ang biyahe sa gabi, parang kulang talaga yung binubugan nito. Okay? So, mayroon talaga akong brand na gustong bilhin para sa dito, kaso lang hindi talaga kaya ng budget sa ngayon. So, kukuha muna tayo ng pipili muna tayo ng brand na sing lakas at hindi sing mahal, parang ganoon. So sa napili nating brand ngayon is ang ilaw ng Montero, guys, is bale 6 yung ilaw niya. So dalawang H11, dalawang HB3, tapos yung ating headlight, guys, yung ating fog light. So ang napili natin ngayon is ito, guys. Ayan. So ito yung Oxito. Sa buong pag-order ko sa Shopee, guys, ito yung pinakamabilis na na-order ko. Hindi ko alam kung meron siguro tong mga distributor dito sa atin, pero in-order ko parang naka-address dun sa Japan. China. Pero ang tawag nito? Dumating din dito ng 2 days lang, pa Mindanao pa. So parang meron yata silang tawag nito, nagpapadala from Davao, parang ganon. Kasi diretso na kagad, pag order ko isang araw lang nasa Davao na, tapos malayo yung sa amin, yung parte ng amin dito sa Mindanao, guys. So ito yung Oxito. Ayan. So ito yung Y11, kung hindi ako nagkamali ang na-order ko. Parang ayan, Y19, guys. So maganda yung box, hindi pa natin nabuksan. Parang magkatulad lang din sila sa Senlo. Ayan, yung datingan ng kanilang tawag nito, box. Ayan. Mukha namang maganda, guys. So ang kagandahan lang dito is yung mata ko is nasanay dun sa tawag nito, halogen na setup ng sasakyan. Kasi kung sanay na kayo talaga siguro sa mga maliwanag na headlight at bibili kayo ng mga mura-murang LED, ay yun, parang kukulangin kayo. Pero kung sa akin is sanay na ako dun, maliwanag na para sa akin din yung tawag nito ng halogen. At kung papalitan natin ito, tingnan natin kung ano ba talaga kalakas. Kung lalakas pa to doon sa stock natin na halogen, ay masaya na ako, guys. Ang na lang dito is yung tibay, kung hanggang saan siya. At sabi naman ng seller is meron silang 2 years. Tingnan natin, no? Pero pag nag-review kasi kayo ng Oxito, guys, ang mga nagre-review nito puro mga taga Europe, mga US, ganyan. Sila yung maraming review nito. So yun ang isa na rin sa pinagbabasehan ko, gawa nga ng puro mga taga ibang bansa yung nagre-review nito at kinakabit nila sa kanilang sasakyan, no? So ito daw yung bago ngayon, yung Y19. Hindi ko lang alam, na lang kung. So yun yung specs niya. So 12 to 24 volts, ayan nakalagay. At gagamitin natin yung ating bench power supply.
Tingnan natin kung ano ba talaga. Tapos meron na palang libre tong T10. Sana ito ay T10. At para ikabit na rin natin kasi kumukurap-kurap na yung dati kong nilagay doon. Ayan, meron na siyang free. So, kailangan ko pa ng kutsilyo o pagbukas nito. Wait lang guys. Ayan, pinipilit kong ano, ay pasok lang sa 10 minutes itong 10 minutes yung video natin kasi pangit na rin pag lumabas. Tsaka yun lang din kaya ng 4K. So ito, ang nakikita ko sa online ito, yung mga nasa nagre-review nito is merong gloves. Kung titingnan nyo rin sa ibang mga review kasi yung mga gumagawa is hindi naman taga rito sa atin. Ay, yan. Bali dalawa yung in order natin, isang iba-ibang brand sa kada ilaw. Ayan guys. Ayan, meron nga. Ito nga yung mga nakikita ko talaga guys sa online. Ayan, ganyan na ganyan guys. Walang pinagkaiba yung pag may nakita kayong review dun sa mga tawag ito YouTube. Ito nga siya ano. So, ganyan na ganyan. Walang pinagkaiba guys. Oh, maganda to kasi yung aking motor ay kinabitan ko ng knob side guys. So, sabi na naman nila 2 years. Mabigat. Ito yung tipong sa pakiramdam nyo is iwasan natin hawakan yung LED kasi ayaw kong malagyan ng fingerprints kasi yan yung sanhi. Pag nalagyan ng fingerprint yan, katulad ng halogen, pag yung hindi na natanggal yung parang oil ng kamay mo at yan yung sanhi kung bakit siya puputok. So ito, so maganda talaga to guys, parang yung tipong yung pakiramdam mo dun sa hawak mo ay kakaiba. Iba siya dun sa knob sight na ikinabit ko sa motor guys. So ayan. Solid, pang okay na okay. Yung datingan ha. Hindi pa natin na-try. Excited na ako. Ayan. So sana kaya tong sumabay sa mga magagandang brand. Kung liliwanag lang naman konti to doon sa sa halogen. Kumbaga kung mas may may siguro mga 50% pang more doon sa ating stock na halogen, masaya na ako guys. Mukha naman talagang okay to. Makinis to guys, parang makinis, maganda yung dating niya kung makita nyo sa personal. So hindi lang pala to isa LED, kundi 2, 4, 6 yung magkabilaan. Hindi lang natin sikita sa camera, pero kung ano nyo talaga, okay, huwag nyo napansinin yung kuko natin guys. Ayan, yan ay 6. So, hindi lang kuha sa camera. Ayan. Tapos meron siyang polarity, yung kanyang so madali lang itong i-test para hindi na tayo maligaw. Ayan, may positive, may negative. Tingnan natin kung yung wattage dito. Tingnan natin yung wattage at saka yung amperage. Kung ilang ampere yung hinugot ng isang ilaw na to guys. So ayan guys, napakaliwanag nito. Maganda to. Maganda talaga to guys, siguro malamang no? So sa nagbabase tayo sa 12 at naglalaro siya sa 54 watts, which is same lang din yan nung ampere rate, tawag nito, rate nung ating stock. Patayin ko lang, napakainit. So ayan, napakaliwanag nito. Maganda talaga siguro to kumpara mo sa kung may kapit na natin mamayang gabi. Yan. So masayang ako guys. Okay, maganda. Ang ko na lang dito is kung tatagal, no? Kung tatagal. Kasi yan, yung ampere rating niya pasok. Kasi merong mga ganitong binebenta is lalampas dun sa 55, which is hindi pwede yun. Baka masunog yung wiring. Pero ito guys, pasok 53. Ayan. So sulit talaga to. So sigurado talaga to mamayang gabi guys. Ayan guys, yung Oxito nga, parang nahahabaan na talaga ako sa video, no?
So, eto talagang ano to guys, talagang sa hawak pa lang talaga maganda. Advice ko lang muna, parang sa susunod na siguro talaga ipapakita natin before and after dun sa ano na to, sa ilaw nung ano, kasi hindi pa ako nakapag-record nung ilaw nung stock nung ano no, ng sasakyan para makita natin yung pinagkaiba. But ang ano ko lang dito is ipaparto na nga lang muna natin, at ang advice ko lang talaga matindi dito is yung ano, kaya rin ako matagal nagpalit ng ano guys, yung panatili ko lang talaga siyang stock. Gawa nga ng nangyari sa akin is ganito guys, nasunog yung aking headlight guys. So motor lang to guys, motor, pero BMW ito guys. Ayan, sa GS na 800 F800. So mahal. So dahil lang dun sa maling bulb na nabili natin is nasira yung taas. Ewan ko na kung nakita niya, pero nasunog siya. So kung ano man yung rating ng ating ilaw, like yung H11, HB3, so normally yung mga binibigay nila doon is anong tawag nito, hanggang doon lang, kasi baka masunog yung harness, yung wire guys. Dito naman sa case nito, yung harness naman ay wala namang problema. Ayan, wala naman siya naging problema. Ayan, hindi naman to nasunog. Kaso lang, kasi maganda rin yung ano nito. Ayan, nadurog nga rin pala. Ayan, ang ano lang is nasunog yung lens. Yan, nasunog yung lens. Kaya ingat na ingat ako. Kaya natakot ako baka mangyari sa ganyan. Alaga ko nga rin yung sa Montero, kaya ayaw kong mangyari to. So ang ginawa ko is eto, kasi kung sakasakaling masira yung ano ko, yung lens, is eto, kinabit ko lang sa paglight kasi mura lang naman yung paglight. At yung high is itong tofu. Ayan. So ito yun siya. Lagay na lang natin ang ano yung pinagkaiba. Ang ganda rin guys. Tawag nito. Ito nilagay ko sa high, HB3 high beam. Kasi ang high naman pag dito ka sa probinsya is bihirang-bihira mo lang din magamit. Pwera na lang kung madaling araw ang biyahe kasi babad yung yung HB3. Kaya normal na nakababad is yung mga H11. Yes, ito. Ito yung nasa low, at ito naman yung nasa high. So depende sa mga setup ng sasakyan or motor, kasi karamihan sa mga yung hindi projector, walang projector na sasakyan is H4 yung ginagamit nila. So merong high, may low. So dalawa yon, katulad nung iba kong video, no? So eto, specific lang talaga siya sa low. Normally yung mga H4, H11, tapos HB3 karaniwang nasa high. Ayan. At ito rin yung nasa fog light. So ito nalagay natin sa fog light kasi ayoko talagang masira yung kasi ito kasi guys, mainit talagang. Ako kasi nagse-set up tayo ng solar, at yung mga pag ganitong mainit is hindi ako komportable sa mga ganitong init. So takot akong i-gamble yung headlight ko. So maliban na lang siguro kung doon ako sa Sondra, sobrang mahal, at yun naman siguro talagang bibigyan nila ng tawag nito, kung sakasakaling masira, baka pwede nilang palitan yung mga headlight, ganun. Hindi ko alam kung ano yung usapan sa Sondra kasi hindi ko talaga rin kaya yung presyo sa ngayon. Hindi ko rin alam kung ano talaga kaliwanag yung ilaw nila. So sikat yun sa Facebook at kung saan mang mga media platform, sikat sila. So but eto nga ang masasabi ko lang sa ganito is sa build quality guys, panalo. Tapos
maliwanag din talaga. So sa part 2 nito, pakiabangan po at ating ipapakita kung talagang gaano to kalinaw. So copper rin tong dito niya, copper yung parang dissipation ng heat ang ginagamit is copper. Ang pangit lang dun sa tofu kasi pag receive mo parang gamit na siya. Parang nakikita mo kasi copper nga ito. Siguro pag na-expose sa hangin parang kukupas yung kulay ng copper, guys. Ayan. But anyway, sa susunod na video, ito papakita rin natin. Wala na kasing time ngayon. At i-compare din natin. At ito naman ipasok sa rating niya. Sa kung kanina na ginamit natin yung ating power supply. So, kampante na ako doon. At doon naman to sa baba ng sasakyan. Ito lang yung kakapit talaga doon sa pinaka-main. Sa high. So, ito kasing high is pitik-pitik lang. Like, yung kailangan mo lang. Yung mga... Kasi hindi naman to nakababad. Lalo na dito sa probinsya kasi sobrang malakas nga ito. Ang kiniklaim nito is 30,000 lumens. Napakalakas nga nito, guys. Tsaka na lang sa susunod na video kasi mahaba na talaga yung video natin. Anyways, maraming pong salamat sa panonood. At hindi ko pa may advice sa ngayon ang Oxito kasi hindi pa natin napatunayan to. Pantay na lang ng mga susunod nating update, guys. At hindi rin magtatagal, baka bukas makalawa kung napanood nyo to o kung late nyo nang napanood at meron na rin sigurong part 2 sa time na view nyo itong i-review ko na to. Guys, maraming salamat hanggang sa muli. Paki-like and subscribe kung nagustuhan nyo yung video para ma-notify kayo sa susunod na natin post. Maraming po salamat hanggang sa muli.